Sumit sa investigasyon sa vote buying ang ilang opisyal at kandidato. Ilang insidente ng umano'y vote buying ang naitala sa mga probinsya. At ilang araw bago eleksyon, dalawang sangkot umano sa vote buying ang Isang botante ang binigyan umano ng kanyang kapitbahay ng sobreng may 200 piso at sample ballot ng mga ibobotong kandidato. Agad, mara makamali, pero pagkat nakasanayan na lahiya didihaam kada eleksyon, parang naging tradisyon na latiya. Pero para haakon siguro, hanggat makurit kamutangan hito sa nga tao, makarawat lagi hap, bisang pait mali. Labing-pitong taong gulang lamang si Joy bago ang pandemya nang malaman niyang buntis siya. Noong nalaman ito ng kanyang kasintahan ay bigla na lamang itong naglaho at tinakbuhan ang responsibilidad. Kahit alam ni Joy na magiging mahirap ay pinagpatuloy niya ang kanyang pagbubuntis. At ngayon ay maglilimang taong gulang na ang kanyang anak. Tanging si Joy at ang kanyang anak lamang ang magkasama sa kanilang munting bahay. Ngunit kahit dalawa lamang sila, ay hindi pa rin may iwasan na minsan ay kinakapos sila sa pera. Kaya kadalasan ay tuyo ang kumukontra sa kumakalam na sikmura ng mag-ina.
Sa kabila ng mga pagsubok ay pilit parang itinaguyod ni Joy ang pagiging isang ina para lamang matugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Nagtatrabaho si Joy ngayon bilang utility sa kanilang barangay at kumikita ng halos 1,000 sa loob ng isang buwan. Kung iisipin ay kakarampot lang ito sa mas lalong tumataas na mga bilihin ngayon, pero pilit niya pa rin itong pinagkakasya para sa kanilang mag-ina. Nakarawat ka po ba yung salapi? Di ka nga usangan na kandidato hit eleksyon? Danay, nakarawat aking kwarta ang mga kandidato, labi na kung hira mismo nakadihabalay para humatag. Pero po ba itong ginahatag na kantidad hit mga kandidato ha imo, para hira itong imo isurat ha balota? Base akong experience, kung namin lakadaog ito sa mga kandidato, danay 1,000, pero kadakan 600, danay dama 500 lang. Maaram ka po ba nga mali itong paghahatag ang pagkakarawating salapi, di ka nga usa nga kandidato para ibalyo ang imo boto? God, maaram makamali, pero bagat nakasanayan na lahiya didihaam kada eleksyon, parang naging tradisyon na latiya. Nakakabulig po ba iyo at iyo nakakarawat ng kwarta di ka nga mga nakandidato? Para haak nga usa nga single mom, dako nagnabulig itong pinanahatag it mga kandidato kada na datong it eleksyon. Kay ano po, bisan maaram ka na nga malit pagkarawatin sa lapi, di ka nga usa nga kandidato, ging kakarawat lagi hap nimo. Nakarawat gad lagi hapak, kay makuri manit panginabuhi yan na, sugad haak nga utility trabaho, haamon barangay, asya nga gikukuri pag binadget, salit pag nati paarawot na nga nit eleksyon, nalilipay good up. Sa tingin po nimo, tubtub sa nupit imo pagbaligit imo boto. Ambot, direk maaram, makuri kasi talaga it pangabuhi hasta nga nati kayha, kay bisan mga riko nakarawat lagi hap, pero para haakon siguro, hanggat makurit kamutangan hito sa nga tao, makarawat lagi hap, bisan pait mali. Kahirapan ang isang itinuturing na dahilan kung bakit meron pa rin tumatanggap ng pera galing sa mga kandidato tuwing eleksyon. Si Joy ang patunay na talamak pa rin ang vote buying sa iilang probinsya at parang itinuturing na nila itong tradisyon tuwing eleksyon. Ang boto ng bawat individual ay maituturing na sagrado sa mata ng gobyerno. Ngunit tila ba'y karamihan sa mga tao ay binabaliwala ito at ang kinang ng ginto ang nagiging basihan sa pagpili ng bagong liderato. Ang pagbenta ng boto ay hindi lamang isang krimen, kundi isang pagtataksil sa ating bansa. Sana'y buksan natin ang ating mga mata. Huwag magpabulag sa pera. Isalba ang sagradong integridad ng demokrasya.